Okay? So, balik tayo sa question. If the wrist trace passes inside of or above the right delta, and tingnan nyo, 3. Meron tayo 3. 3 or more ridges intervene. That is what we call as inside, that is inner. Because we are talking of inside. Number 42. In a double loop or accidental, the problem of where to stop the tracing is sometimes presented. The rule is when the tracing passes inside the right delta, stop at the nearest point to the right delta on backward trend, sideward trend, downward trend, or upward trend. Upward trend. I-illustrate ko yan. Ito siya ang situation. So, applicable lang siya sa accidental or double loop. Sa double loop, there are 2 looping formations. May ganyan, may nakaganyan. That is the basic formation of double loop. Ang pinag-usapan doon sa question, di ba? Kung pinag-usapan natin ay ridge tracing, you trace on the left delta. So kung i-trace natin at saka ito ay paakyat, upward trend. According to the rule, stop ka na daw. Stop na. Hindi na kailangan ituloy. Halimbawa kung i-trace mo to siya, halimbawa, ma-i-trace mo dyan. Do not be confused. This is just to give an illustration on that statement. We are after on the statement, not necessarily on the drawing. So, kung pinag-usapan natin dito, upward trend, paakyat, stop ka na daw. Hindi na kailangan ituloy siya papunta dito. Stop ka daw dito. And then, you draw an imaginary line. If it is already opposite the right delta. So, that is what we call as upward trend. Number 43. In blocking, the appropriate small letter. So, blocking, small letter should be placed for every pattern. So, kada pattern except the ulnar loop and the blank. Anong ibig sabihin natin ng blocking? That is what we call as the writing of the symbol of pattern appearing on each block of finger in the fingerprint card. Di ba sa fingerprint card, meron tayong mga box-box na yan. Yun ang tinatawag natin na block. Kung ano yung pattern na nandun sa kada block, kung magsulat ka ng symbol nun, that is what we call as blocking. That is the first step in the classification of fingerprints. You cannot classify fingerprints unless you have identified the pattern and then you already wrote the symbol of the pattern. Now, meron din ay tanong dito sa board exams, saan ilagay ang symbol sa blocking? Sagot natin dyan ay at the bottom. Balikan natin ang tanong. In blocking, the appropriate small letter should be placed for every pattern except the ulnar loop and the blank. Except the ulnar loop. I-emphasize ko dito, explain ko muna bago natin sagutin yan. So, we have sa mga arches, we have the plane. Ang symbol nito ay fingers 2 and 7. Ang symbol nito ay capital letter A. Pero, kung makita to siya sa other fingers, hindi yung makita sa fingers 2 and 7. Ang ibig sabihin nitong 2 and 7, this refers to the index fingers. So, sa other fingers, small letter yan. Kung ang pinag-usapan natin ay tented arch, shortcut na lang natin ha para mas mabilis tayo. So ito siya ay if, dito of
So pag ang pinag-usapan natin ay if, then it is capital letter T. Pag ang pinag-usapan natin ay of other fingers, it should be small letter T. So dito tayo sa loop. So there are two types of loops. We have the radial. In the case of radial, sa if, balikan natin ang if, that is index fingers. That is capital letter R. And then sa of, that is small letter r. But in the case of ulnar, iba siya. Kasi walang letter symbol dito. Walang small letter, walang capital letter. So, sa if or sa of, same lang ang symbol. So, of course, depending on which hand the pattern was taken from. Kung nasa right hand siya, tandaan nyo yan, that is right hand. Ang symbol sa ulnar loop, diagonal line kasi ito siya eh. So, pag nasa right hand, ito ang diagonal line. Pag nasa left hand, ang diagonal line ay ito. And then, dito tayo sa whirl. According to the rule set by the FBI, gusto kong ma-emphasize to siya, in writing the symbol for all types of whirls in the so-called general classification. Ito, hindi to siya tinuturo sa school, kaya ang daming mali-mali nito sa tinuturo sa mga sa eskwelahan, not following the standard that is from the FBI book. Sa general classification, ang sabi ng FBI, all whirls, lahat daw na whirls, symbolized by capital W, wherever it will appear. So kahit saan siya makita, pwedeng sa if, or pwede din siyang sa of. So always na capital W. Pero pag ang pinag-usapan natin ay extension classification, doon na tayo sa specific patterns. So kaya meron tayong plain whirl. Sa ngayon ang symbol sa plain whirl is already letter P. Pero for purposes of the board examinations, W pa rin ang susundin natin kasi hindi pa updated ang mga board examiners dito. Hintayin muna natin na i-declare nila na update na sila patungkol yan. Pero sa latest ngayon, ang plain whirl is symbolized by capital letter P. So, pag central pocket loop whirl, capital C. Pag double loop whirl, capital D. And then, accidental, capital X. Okay. So, makita natin, ang small letter pala, na pwedeng merong small letter, ito, small letter A, merong small letter A, merong small letter T, at saka merong small letter R. Walang small letter sa ulnar, wala ding small letter sa whirl, kasi capital. So, this answers the question. So, balik tayo sa question. In blocking, the appropriate small letter should be placed for every pattern except the ulnar loop and na walang small letter. Walang iba, kundi ang dito. Dalawa ang whirl dito, pero we give preference sa plain whirl. Dalawa, ito, whirl dito siya, pero ito ang pipiliin natin kasi sa na-discuss na natin, itong plain whirl ang most common. Because that is the most common, it is the most preferred pattern kung may pagpipilian tayo. Whether, like in the case of double loop whirl. So, kung may pagpipilian tayo, plain whirl at saka double loop whirl or other type of pattern, then we give preference to plain whirl, especially in this particular question.